Magandang umaga po, magandang araw sa ating lahat, mga kapwa Tagalangit. Blessed New Year po to each and everyone. Sa ayaw natin sa gusto, talagang ito na po yung moment of truth na matatapos na po ang 2023. Alam niyo po kung ano man po ang nangyayari sa ating buhay sa loob ng isang taon sa 2023. That is part of our history sa buhay natin. I believe marami po tayong pagsubok na na-encounter. Marami din po tayong problemang uh, kumbaga na-encounter sa bawat isa sa atin. Pinagdaanan mga mabigat na bagay at struggles, lalo na sa finances, sa pamilya. Subalit ito po yung mga bagay na pinahintulutan ng Diyos upang tayo'y patuloy na magsumikap to lumaban sa panampalataya bilang isang mga anak ng Diyos. Dahil ako po'y naniwala na may layunin po talaga, may purpose po si Lord. Bakit po naranasan natin lahat ng bagay na sa tingin natin ay medyo nahirapan tayo? Alam niyo po, ako po'y naniwala na tinitrain tayo ni Lord dahil marami pang bagay na gusto ni Lord, gusto ng Panginoon na magawa natin, ma-accomplish natin. That's why tayo po'y pinagkalooban ng Diyos ng panibagong taon. Coming na po ang 2024. Ang aking pong panalangin sa lahat ng mga kapatiran ay porsigido tayo at handa tayo harapin lahat ng bagay sa 2024. Subalit mayroon po akong isang mensahe na ako po'y naniwala na ito po'y makatulong sa atin. Ang 2024 po ay isang taon na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Pero hindi po natin alam anong mayroon sa unahan, anong mayroon sa gitna, o anong mayroon sa dulo ng 2024. Ang sure po ay mayroon tayong isang taon na ipagkaloob ng Diyos sa atin upang idemonstrar natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Mayroon po tayong isang taon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin para ipakita natin na tayo po'y totoong naniwala sa Kanya. At mayroon pong isang taon na pinagkaloob ng Diyos sa atin para patunayan natin na mahal natin ang Diyos. At higit sa lahat, tayo po'y susunod sa Kanyang salita. Alam niyo po, mayroon pong sinabi si Jesus sa John 15 verse 5. Sabi niya, if you remain in me, and my words remain in you. Sabi ng Bible, Jesus said, I am the true vine, and you are the branches. If you remain in me, and I in him, will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, evaluate mo natin ang buhay natin sa 2023 kung hindi po ba tayo humiwalay sa Diyos? Hindi po ba tayo dumistansya sa Panginoon? Alam niyo po ba ang outcome? Siya po ang patunay na tayo po'y nakadikit kay Lord o dumistansya tayo, mga kapatid, sa taong 2023. Subalit sa taong 2024, gusto ko pong i-impart sa bawat isa, gusto ko pong i-share sa bawat isa yung simpleng salita ng Panginoon. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Mga kapatid, ang sabi po ng John chapter 15 verse 5, si Jesus po ang totoong puno. He is the true vine. May prayer na sa taong 2024, huwag po tayong humiwalay sa Panginoon. Dahil sabi niya, tayo po ang branches, tayo po ang sanga, siya po ang puno. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang realidad, wala pong sariling buhay ang sanga. Dahil ang buhay ng sanga nagdepende po sa puno. And Jesus said, I am the true vine. Huwag po tayong dumikit kahit kanino. Dumikit po tayo sa puno, which is si Jesus Christ, nang siyang nangako that I am the true vine. Ang napakaganda po doon ay siya po ang totoong puno.
kung nakadikit po tayo kay Jesus, nakadikit po tayo sa matibay na puno at totoong puno, at doon tayo makasipsip ng katas, mga kapatid. Doon po tayo makakuha ng real life. Dahil kung doon tayo makadikit sa mga politiko, sa ninumang tao, mga kapatid, hindi po tayo nakadikit sa totoong buhay. Ang sabi ni Jesus, kung manatili kayo sa akin, ako'y manatili sa inyo. Ito po'y conditional. Sa taong 2024, gusto ko pong encourage bawat isa, huwag po nating hayaan ang mga problema na tayo po'y mahiwalay sa Panginoon. Huwag po nating hayaan ang mga tao na tayo po'y dumistansya sa Panginoon o lumayo sa Panginoon. Huwag po nating hayaan yung mga tao. Gusto ko pong iparating na huwag po nating hayaan na mayroon pong lilitaw na rason para dumistansya kay Lord. Lahat ng rason ay gamitin po natin na dumikit, kumapit, maniwala, sumandal, at humawak sa pangako ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus, if you remain in me, nangako ang Panginoon, I will remain in you. Ako'y manatili sa iyo. Napakasarap po ang buhay, ang journey ng ating buhay. Kung nakadikit tayo kay Lord at nangako si Lord, siya po'y manatili sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Nangako po ang Panginoon doon, mga kapatid. Alam niyo po, si Satanas gagawa ng paraan na tayo po'y lumayo at mailayo sa Panginoon. Gagamitin niya yung mga marites, gagamitin niya yung mga taong mga kampon ng demonyo, gagamitin niya ang mga iba't ibang circumstansya. Mga kapatid, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, anumang circumstansya sa buhay, gamitin po natin yan. Mas lalo tayong magtiwala sa Diyos. Mas lalo po nating mahalin ang Diyos. Mas lalo po tayong kumapit sa Diyos. Mas lalo tayong sumunod sa Diyos. At mas lalo nating mamahalin ang Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, sabi ng Panginoon, mga kapatid, manatili siya sa atin. Napakasarap po ang buhay kasama natin ang Diyos. Amen. Sabi po ng Book of Isaiah, dadaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dadaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod dahil kasama po natin ang Diyos. Wala na pong ibang pinakamasarap at pinakamagandang buhay sa ibabaw ng lupa, sa mundong ibabaw, maliban yung buhay na nakadikit sa Panginoon, yung buhay na nakasandal sa Panginoon, yung buhay na nagtitiwala sa Diyos, yung buhay na sumusunod sa Panginoon. Alam niyo po, hindi po naghahanap si Lord ng perfect na tao dahil wala po talagang perfect na tao. Kaya nga si Lord naglaan po siya ng tinatawag na ministry of forgiveness. Dahil alam ng Diyos ang tao ay marupok, alam ng Diyos ang tao ay mahina, alam ng Diyos na ang tao ay may limitasyon, minsan ay tayo nagkakamali. Pero mga kapatid, ibang issue po yan. Pag ang tao ay lumaak, kakapit, susunod, mamahalin, paglingkuran ang Diyos, ibang usapan po yan. Doon po natin makita ang kalinga, doon po natin makita ang pagmamahal ng Diyos, doon po natin makita ang provision ng Panginoon, ang protection ng Panginoon, ang pagsama ng Diyos. That's why sabi ng Panginoong Hesukristo, siya ay magdadala ng maraming bunga. If you remain in me and my words remain in you. John 15 verse 7. And Jesus said, John 15 verse 5, I am the true vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, will bear much fruit. Alam niyo po, yung bunga po ang siyang ebidensya na tayo po ay nakakapit sa Panginoon, nakasandal sa Panginoon, nagtiwala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Ang ating pong mga bunga, mga kapatid, ang siyang ebidensya, ang proof that God, that we are in the Lord. Mga kapatid, kaya sa taong 2023, tingnan po natin mula January 1 until now, kumusta po ang buhay natin? Tayo po ba'y mabunga? Tayo po ay nagpuproduce ng bunga? O wala talaga? Dahil mark that verse, John 15 verse 5, the Bible says, if you remain in me and my words, I am the true vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, will bear much fruit. Fruit is the strong evidence na tayo po ay nakadikit kay Lord, nakasandal kay Lord, nakakunik sa ating Panginoon, will bear much fruit. Dahil sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Wala kayong nagagawa. Kung wala tayong nagawa at wala tayong nagawa sa 2023, ibig sabihin, dumistansya tayo kay Lord. Mga kapatid, praise God, napakabuti po ating Diyos. Pagkalauban po tayo ng another year 2024.
Huwag po nating hayaan sa taong ito na tayo po'y dumistansya kay Lord. Huwag po nating hayaan sa taong ito na tayo po'y humiwalay sa Panginoon. Huwag po nating hayaan sa taong ito na tayo po'y, mga kapatid, madisconnect sa Panginoon. Bakit po? Dahil totoo po ang sinabi ng Bible, without me you can do nothing, Jesus said. Without me you can do nothing. So kung tayo sa taong ito, hihiwalay tayo sa Panginoon, sa Panginoong Kristo, kung sa taong ito tayo dumistansya sa Panginoon, mga kapatid, sa taong ito, matapos din ang 2024, wala rin tayong ma-accomplish, wala tayong magawa, wala tayong tawag doon, wala tayong marating. But purihin po ang Diyos sa langit. Mga kapatid, mayroon po ang kanyang salita ay patuloy na mag-remind sa atin, mag-encourage sa atin. Alam niyo po, wala na po ibang pinakamasarap na buhay sa mundong ibabaw maliban sa buhay na kadikit sa ating Panginoon Kristo. Why? Mga kapatid, nandun po yung kapayapaan, nandun po yung assurance, nandun po yung kaligayahan, nandun po yung tinatawag na anointing. Pag nakadikit tayo kay Lord, ano mang gagawin natin, magkaroon po ng magandang result. Ano pong paplanuhin natin ay magkaroon ng katuparan. Mga kapatid, at saka yung puso natin, may assurance tayo. Pag darating ang tamang panahon, babalik ang Panginoon sa Kristo, secured ho tayo, mga kapatid. Amen po. Ngayon, I just want to encourage sa everyone. Kumusta po ang ating puso at ang ating koneksyon sa Diyos? Tayo po ba'y nakaangklas panampalataya sa Kanya o tayo po'y nagdepende na sa ating nakikita? Dahil ang sabi po ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ng 2 Corinthians 5:7, walk by faith, not by sight. In Hebrews chapter 12, verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Yung pong look unto Jesus, hindi po pwede yan pag walang panampalataya dahil ang Panginoong Kristo hindi po siya nakikita. You can always focus on Jesus. Mga kapatid, doon lang po sa panampalataya. Kaya tanungin ko po kayo, bawat isa, kumusta po ang ating faith in the Lord? Kumusta po ang ating panampalataya sa Kanya? Mga kapatid, alam niyo po, yung po mga problema at mga pagsubok sa buhay, mga hardship, struggles in life, mga kapatid, magiging magaan po yan pag tayo po'y nakaangklas panampalataya sa pangako ng Panginoon sa Kanyang salita. Subalit, pag hindi na ho tayo nakaangklas panampalataya, lahat ng bagay sa ating paligid, magiging mabigat po yan. Sa pamilya, magiging mabigat po yan. At bigat na bigat ho tayo. Kaya maraming taong nawala ng pag-asa dahil sa daming kabigatan, sa daming pasanin sa mundong ibabaw, lalo na sa pamilya at sa finances. But I encourage sa everyone, sabi nga ng Panginoon Kristo, lumapit kayong lahat sa akin. Come unto me, all of you who are weary and burdened. Lumapit kayong lahat sa akin, kayong napapagod at napapagalan. Nangako po ang Panginoon. Lumapit lang po kayo at manatili ho tayo sa Kanya. I encourage everyone, the safest place in this world, mga kapatid, kahit saan man tayo mapunta, saan man tayo dadalhin, ang safest na lugar, yung lugar na kasama natin ang Diyos. Wala na pong ibang lugar na pinaka-safe maliban sa lugar na kasama po natin ang Panginoon. Amen po. This is my simple encouragement. I-arrange po natin ang ating buhay. I-evaluate po natin ang ating buhay sa 2023, then sa 2024. I-arrange po natin. Kumapit po tayo, sumandal po tayo, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Siya po ang buhay. Siya po ang katotohanan. Siya po ang daan. At siya ang sabi ng Panginoong Kristo, walang sinumang makauwi sa langit, walang sinumang makapunta sa Ama, maliban dumaan sa Kanya. Wala na pong ibang nangako that He is the way, He is the truth, He is the life. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Napakasarap po ang buhay pag nakasandal sa Diyos. Kung sabihin natin, Pastor, ako yung makasalanan. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, lahat ng lumapit sa Diyos sa magitan ng panampalataya ay pinatawad ng Panginoon. Anumang kasalanan nagawa natin, mga kapatid, malawak po ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapatawaran. Wala pong limitation yan.
Papatawarin po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan na ating nagawa, sa ating mga pagkukulang. Mga kapatid, lalo na sa 2023, yung po mga pagkakamalit, pagkakasala, all of our transgression, sins and iniquities. Malawak po ang pag-ibig ng Diyos at handa po niya tayong patawarin if we confess our sins unto God. And He is just and He is faithful to forgive all of our sins and cleanse us from our unrighteousness. Amen po. Gusto ko pong encourage this morning sa lahat na makinig sa message na ito. I-reconnect po natin, i-rededicate po natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil nasa Kanya ang pag-asa, nasa Kanya ang pangako, nasa Kanya ang solusyon ng lahat ng ating problema, nasa Kanya ang kasagutan ng mga kabigatan na ating pinapasan ngayon. There is healing in the Lord. There is freedom in the Lord. There is joy, there is peace. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is joy. Kung nakatali tayo ngayon sa kasalanan, then God is ever willing to unleash. God is ever willing to give us freedom. Just give your life to the Lord. Just give your faith to God. God is powerful. God is not limited in time. God is not limited in space, everything. Kaya kang abutin ng Diyos. Kaya kang hipuin ng Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kang abutin ng Lord ngayon. Kung mayroon kang naramdaman sa iyong katawan na mga physical disturbances, mga kapatid, kaya kang abutin ng Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Kayang tanggalin ng Diyos ang lahat niyong sakit at karamdaman. Maniwala ka lang that Jesus died on the cross of Calvary 2,000 years ago. By the stripes of Jesus, tayong lahat ay pinagalingan ng Diyos. Yun ang pangako ng Panginoon. Amen po. Kumapit ka lang sa pangako ng Diyos. Maniwala ka sa kanyang salita. Bigyan mo ng chance si Lord sa puso natin. Mga kapatid, amen. Ang kanya pong salita, which is the Bible, siya pong magbigay ng guide sa atin. Purihin po ang Diyos sa langit. I encourage everyone sa lahat na makarinig sa message na ito. Isuko po natin ating buhay sa Kanya. Tanggapin po natin ang Panginoong Kristo kung naramdaman po natin tayo pinahiwalay sa Kanya. Tanggapin po natin at sundin po natin ang Kanyang salita. Siyang magbigay sa atin ng guide. Siya po ang magbigay sa atin ng counsel. The Word of God. And narito po ako bilang sang lingkod ng Diyos, bilang pastor, to guide you all, to remind you all through the Word of God. Amen. Amen. Itaas po natin ating kamay sa Diyos. Pumikit po tayo. Come on. Sumunod po tayo sa maikling prayers. Lakasan po natin, sabihin natin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Muli ko pong isinusuko sa iyo ang aking buhay. Inayahan kitang pumasok sa aking puso sa magitan yung banal na Espiritu. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanang nagawa. Linisin niyo po ako sa banal na dugo. Inaamin ko po ang dami ko pong pagkakamalit, pagkakasala sa iyong harapan. Sa taong 2023, ang dami ko pong pagkukulang, Panginoon. Patawarin niyo po ako. At muli ko pong isinusuko sa iyong aking buhay. At sa 2024, ako po'y kakapit, maniwala sa sandal sa iyong pangako sa magitan iyong salita. Ako po'y susunod sa iyo. Pagpalain niyo po ang aking buhay. Salamat sa iyong pag-ibig at salamat sa iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo para sa akin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Ako na lang po mag-pray, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Just lay your hands upon them sa lahat ng may sakit. Right now, just receive your healing. Just believe and receive your healing. The Holy Spirit will touch you right now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, you will be healed right now in Jesus' name. Lord, lahat ng may problema sa finances, sa financial, bless them. Sa lahat na may problema sa pamilya, I pray right now by the power of your Holy Spirit. Lord, kumilos po kayo, that's our prayer. Ang bawat pamilya ay magkasundot, magkaayos in Jesus' name. Bless them all. At ang taong 2024,
Kaming lahat ay kakapit sa iyong pangako sa sandals at magtitiwala sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. We give you praise, glory, and honor. Gawin niyo pong mabunga ang aming buhay. Salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you po. God bless. God bless, mga kapatid. God bless.